ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at ating pakinggan ang humilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng mga nasa abroad, sa magandang araw po sa inyong lahat. Kasama po kayo sa ating pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Paumanhin po muna at kami nagkakaroon lang ng technical problem. Kaya po ang ating pag-live stream ay medyo kakaiba. Di tulad ng lagi. Paumanhin lang po. Muli tayong binabalik ng ating mga pagbasa sa tema ng kapayapaan sa Diyos. Review po tayo. Noong Lunes, pinagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng paglilihim sa mahal na Birheng Maria. At tayo ay binibigyan ng kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng paalala ng anghel. Ano yung paalala ng anghel kay Maria? Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Gaya ng alalahanin ni Maria sa plano ng Diyos, di ba? Anong sabi niya? Paano mangyayari ito? Kayong ako'y dalaga. So, ibig sabihin, nag-alala rin si Maria, nagtanong, paano mangyayari ang plano ng Diyos? Gaya ng kanyang alalahanin, sa ating mga alalahanin at sariling isipin sa buhay, ang dapat tandaan, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Kapag nawawala ng kapayapaan dahil sa alalahanin at isipin, ipaalala, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Samantala, sa ating Ebanghelyo ngayon, isa na namang kapayapaan sa Diyos ang tinuturo sa atin ni Jesus. At ginamit ni Jesus ang imahe ng isang pamatok para paghinhawahin at pagaanin ang mga may pasanin. Nakakita na po ba kayo ng pamatok? Hello. Di ba? Ito yung kapirasong kahoy na nilalagay sa batok ng isang hayop. Halimbawa, yung kalabaw. Di ba? Yung nakita yung pagano na kahoy. Inilalagay ito para matulungan ang hayop sa pag-aararo o paghihila ng kanyang pasanin. Dito sa atin, wala naman tayong kalabaw. No? Kasi wala naman tayong bukid. Ano madalas natin makita dito sa paligid na may pamatok? Yung magtataho, yes. Di ba? Yung magtataho, yung kahoy. No? Na tumutulong para mabitbit niya yung dalawang timba, ang dalawang parang lagayan, di ba? O kaya yung nag-iigib, di ba? Nakita na may nag-iigib, nakita na ako nun. Yung nag-iigib na may dalawang timba, no? Para madala niya. No? Ganon din yung mga nagtitinda, di ba? Minsan tinda puto, ganun ba yun, di ba? Meron, di ba? Yung kahoy, no? Yung kapirasong kahoy na yun,
malaki ang gampanin. May pinapasan pero napapagaan. Isa sa nakakawala ng kapayapaan ay ang mga pasanin sa buhay. Meron po ba kayong pasanin sa buhay? Maaring ito'y bayarin o utang. Pag meron ka rin talaga, iisipin mo araw-araw. O maaaring iba, pag-aaral. No? Ano ba kung pumasa, yung project, o exam, o para sa iba, problema. O baka naman ang iba ang kanilang pasanin, asawa o pamilya. No? Kanya-kanya yan. Kanya-kanya tayong pasanin. Pero kapag inisip ang lahat ng mga to, sigurado, nawawala ang kapayapaan ng tao. Kaya naman si Jesus, siya na mismo ang nagsasabi, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Kaya nga ang simbahan laging bukas. Ang simbahan natin, hindi natin sinasara buong araw para sa lahat ng mga nahihirapan, lahat ng mga napapagal at nabibigatan, makalapit sa Diyos. Pero meron sa atin, nahihirapan na, problema na, may pasanin, ayaw pa rin lumapit sa Diyos. Kaya hindi gagaanin. Kaya ang bigat ng buhay, kasi ayaw lumapit sa Diyos. Pero magandang unawain natin, walang sinabi si Jesus na aalisin niya ang ating mga pasanin. Wala po. Ang sabi lang niya, lumapit sa Kanya at tayo'y pagpapahingahin. Sapagkat tayo pa rin ang papasan. Pagpapahingahin lang tayo ni Jesus. Pagpapahingahin dahil maging hawang dalhin ang Kanyang pamatok at magaan ang pasaning ibibigay sa atin. Mga kapatid, sa isang may pinapasan, malaking kaginhawahan ang magkaroon ng katuwang. Hindi kailangan ng bitawan, ang kailangan ng matulungan. Papasanin ang lahat ng dalahin dahil ang tanging pangako ni Jesus, tayo ay pagpapahingahin.